morning po sa inyong lahat. Friday po ngayon. Ngayon po yung araw ng schedule na para sa mga bigas na 29 kilos for 290 pesos for 10 kilos. Sa mga PWD, senior citizens, or hindi ko lang alam kung ano pa bang naka-include doon. So, good morning po sa inyong lahat. And samahan niyo po ako sa konting time na igugugol ko dito. Para din naman po to sa inyong lahat. It's because my topic, it's still OFW or workers or domestic helpers. Pasensya ha kasi naglalaba kasi ako. Alam niyo na. So, habang nakikinig ako kay sir, siya pa rin po kahapon. Nakikinig po ako sa kanya. Yung una niyang video, nakikinig ako, and ito po yung second video niya. So, only 10 minutes and 32 seconds. So, walang OFW pension. Okay lang sa akin basta maayos ang arugaan ng gobyerno sa OFW. So, makinig po tayo kay sir. So, magla-like ako dito, magsa-subscribe ako kay sir, OFW Pinoy TV. So, sir, this is for you. And hoping na magpa-follow ka din sa akin sa YouTube ko. So, this happened 4 hours ago, yung live niya. Ito po ay workers din sa Middle East. So, makinig po tayo. Pasensya sir ha? Kasi yung topic mo ay in-explain ko with elaboration. In-elaborate ko ng napaka more than hour. So, makinig po tayo. Talagang I am big disagree what words from your mouth. Maybe some, but not whole. So, I want to listen. So, let's see. Just to our followers and all bashers, please listen or watch my live videos. My live video. Kasi videos marami. Every morning po nagla-live po ako. Or every day po nagla-live po ako. So, naglo-loading po. Paano ko lang po yung naglo-loading po kasi? Hindi ko alam. Loading.
matigas talaga ang ulo ng GCash, G-Loan. Kasi hindi naman po ako yung nakinabang ng perang yun. Kasi kahit anong pagkakamali ng isang customers, 100% yung pagkakamaling yun nasa kanila din. Kaya the responsibilities for 100% before releasing the money ay nasa kanila. Kasi dapat tawagan niya ang owner ng number at huwag niyong ibigay sa ibang number. Kaya huwag niyo pong isisi sa amin kung hindi po kami magbabayad. Isisi niyo po yan sa staff ninyo kung sino po ang nagbigay ng pera niyan sa ibang tao. Tagal naman ito. Gusto ko palitan ang presidente, okay na walang pension, basta maayos ang pag-aruga ng gobyerno sa mga OFW. Gagawan ko po ito ng reaction, itong message si Madam. Siya lang po yung tanging nag-message po siya ng ganito. Shoutout po sa'yo, ma'am, sometimes when we touch, okay? Unang-una, sino po yung gusto mong palitan? Sino yung gusto mong ipapalit sa presidente? Anong kaugnayan natin dyan sa presidente? Diba? Ako wala akong pakalam kahit sinong presidente na yan. Diba? Okay na walang pension. Baka ikaw lang po ayaw nyo ng pension. Marami po nagpo-comment, nagpipray, okay? Sana totoo. Okay? Sana mapirmahan na yan. Diba? Lahat sila in positive way. Okay? Pero ikaw, kahit walang pension, ma'am, OFW po kayo, tama? Ayaw nyo ba magkaroon ng ganito? Yung mindset po kasi natin iba. Diba? Basta maayos yung aruga ng gobyerno. Anong klaseng aruga, madam? Alam mo, kaya tayo humihingi pero walang nagbibigay kasi hindi natin yung alam kung ano yung specific na gusto natin. Diba? Anong klaseng aruga? Diba? Yung aruga ba sabihin, okay mga OFW, bayani po kayo, maraming salamat. Gusto niyo ba yung aruga? O yung dudayin ka sa yung mga gobyerno? Anong klaseng aruga, madam? Hindi ko kasi naintindihan yung aruga. Diba? Nag-itsi ba ibig mo sabihin? Ikaw, kontra, bagay, hindi ko naman sinasabing kontra ka, pero sabi mo, okay na walang pension. Ako, gusto ko meron. Alam nyo bakit? Baka madam, baka ikaw baka nagre-reklamo ka sa iyong vacation leave, wala ka. End of service, baka wala ka. Pati ba naman itong pension? Diba? Hindi ka naman kumukontra, alam ko. Pero yun, the way yung comment mo, parang may kulang eh. Parang may something eh. Kasi ako guys, ito wala akong pakialam kahit sinong presidente na yan. Wala akong pakialam dyan kung sinong senador, kung sino yung nasa uwan na yan, kung sino yung mga congressman na yan. Wala akong pakialam doon. Kasi hindi naman sila tumutulong sa atin eh. Tayo yung tumutulong sa Pilipinas. Tayo yung nagpapadala ng pera, padala natin sa pamilya para makabili sila ng mga bigas, no? Paano yung mga pang-araw-araw, at may tax po yun. Yung tax na yun, yung pambayad sa mga buhayad yan. Diba? Yung mga senador, sa kongreso, may mga buhayad dyan, kinukuha yung pera, kinukurakot, galing po sa mga OFW. Wala akong pakialam kung sino yung nakaupo dyan. Ang gusto ko, magkaroon po tayo ng batas na para sa mga OFW, katulad ko. Diba? Katulad ng SSS, automatic, meron ka. Kasi nga, bakit ko pinoposto na may magkaroon ng pension, magiging batas to? Kung ang end of service hindi na ibibigay, okay, indemnity, kasi malabo, maraming hindi nagbibigay yung amo. Comment kayo kung agree kayo. Di ba? Yung vacation leave, naibibigay ba? Hindi rin po naibibigay yung vacation leave. Nakakailang balik-balik na walang vacation leave. Sila pa Lala! Kay tatay? Sorry Sorry, sir ha. Salamat po sa ay napatawa niyo po ako, napangiti niyo po ako sa mga
simpleng bagay lang po na birada ninyo. Hindi nga. O yung NM service, ilang taon na po kayo? 20 years, 30 years. Diba? Nabigyan ba kayo ng missing condolence? Vacation leave? O yung gobyerno ba nagbigay sa inyo? Naluluha ako Vacation leave ba sa mga nagbigay sa inyo yung gobyerno? Tapos kukontrahin pa natin yung pension. Okay? Meron din nagko-comment na ano lang daw, yung content ko lang daw to. Paano ako magiging? Yes, content po talaga. Kasi alam nyo bakit? Pag hindi po tayo mag-iingay sa social media, pag walang boses sa mga OFW, hindi po, malabo po ibibigay ito. Pero kung lahat tayo gumagawa ng content, nagsasalita, nagsisigaw tayo sa social media, na ibigay nyo sa amin yung pension na yan, ewan ko lang, baka nagkakandara pa yan kung sino yung senador na mag-push. Diba? Pabor sa kanya yan. Imagine nyo yun. So dapat tayo magtutulungan. Hindi tayo pwede na content lang yan. Hindi. OFW po ako. Ako wala pong problema sa mga benefits ko po. Wala naman akong pakialam kung tutusin sa inyo Pero bakit ko gumawa ng content? May concern ako. Kasi ito na po yun, kailangan nating sumigaw tayo ng sumigaw. Kasi malaking tulong din po yan sa akin kung may OFW pension bukod sa mga amo natin. At least doon, nakakasiguro tayo, mayroon tayong pension pag uwi natin. Okay po. Nasa ano lang po tayo sa lahat ng mga, good morning po sa lahat ng mga ginagawa natin, that's what we call empowerment voice. For those OFW workers, domestic helper, who are needing the care for our government. Now, empowerment voice, positive way. Positive way, yan po yung reason kung bakit po merong action yung administrasyon ngayon na for another pension for OFW. But, kailangan pa nilang pag-aaralan. And the pension in the paper, do you know what is it? What kind of the pension and how much? At saan nanggaling? Tax. Bakit sinasabi ni Madam, kung ako, kahit wala ng pension, basta palitan lang ang presidente? Sir, ilagay na, yung sa'yo, yung way is pension. The rights, the benefits. But, the rights of the Filipinos. According to you, the bayani, what is the meaning of bayani in your thought? Why we are using like that bago tayo lumabas or to pass by or dumaan kung ano man yun para pumasok or para pumunta sa ibang country like that? Sir, sinosurrender natin ang ating karapatan. Karapatan means pag domestic helper, we need to follow the law inside. Why? Karapatan, sinosurrender natin. Ganito po ang nare-receive na respeto ng mga Pilipino. That's why she's thinking, change the president. And wala siyang pakialam. Very long time. Even me,
So sir, before, please. Ngayon po, bakit nagkaroon agad? Yesterday po, pension. Nakita ko yung live video mo. So direct nagbigay ako ng komento for more than hour. Isang oras. But today, napanood ko na may action galing sa ating gobyerno. Bakit? Napapahiya po ang administrasyon ngayon dahil sa mga kapwa nating Filipino OFW na nagkakaroon ng empowerment voice, impact sa ating gobyerno para gumalaw. Wake up call. Do you know that, sir? Aruga, you don't know. This is the Aruga. I want to elaborate. And they receive also the Aruga, the respect. Aruga means respect. The rights of Filipinos. The rights of OFW. The rights of domestic helper. The rights of workers. Now, how many people receiving inside the Middle East disrespect, not valuing the life, not valuing us as a humans? Ako po yung big disagree sa sinabi mo. Kaya, aruga means kasali ka dyan. Nagkaroon ng action, it's because us. The explanation, the voice from us. And it's 100% insulto sa kanilang pagkatao because they are working in the government. They are sitting in front of us. They are showing what is the plataforma. Plataforma, how to implement, and what is the action or what is the result. Now, do you think OFW receive 100% care, respect? Ilagay na lang natin respect. It's because respeto, nandyan po ang pag-aalaga sa bawat Pilipino. Pilipino, included OFW, tourist, workers, domestic helper. Respect. Aruga. Respect. We need to receive the rights of benefits from us, not only by them, to protect their self. Bayani. What is the meaning bayani for you? Do you think ayaw kong magbigay ng words? But let me remind you, ano pong bayani ang nasa isip nyo pag nagsosurrender ang mga Filipino paglabas ng ating bansa? To follow what is inside, what are inside of the contract, inside their country.
And you are lucky, some are lucky that they are smiling when they return this country. Bayani, it's because all of you are providing the needs and good future of your family. And how about nothing? Nothing means tulog na. That's what we call bayani. It's included there. And they are not lucky. Now, how much they receive, especially the family. That's what we call respect. Aruga. Care. Tender, loving care. It's because the bayani, according to you, ay malaki ang impact at tulong sa ating bansa. That's what we call the economic growth. Without them, totoo yun. Now, do you think what is inside? What are inside of the pension? Paano makareceive ng pension? Saan na naman sila kukuha? Do you think? Hindi ko rin alam. Baka kukunin na naman sa sariling pawis na meron kayo. Para ipakita lang naman po na gumagawa ng aksyon ang bawat gobyerno. Let me see, titignan natin talaga kung ano ba talaga. Kasi hindi ko pa talaga alam. Nakadepend po ako sa mga words na nanggaling sa bunganga ninyo. At yung mga words na yon, nagkakaroon po ako ng sariling pang-unawa. At tulad nyo rin po, may sariling pang-unawa sa bawat senaryo, sa bawat explanations. Kaya wag po tayong mag-insulto. We need to respect each side. Kasi, kung ako lang din naman, why not? Kung kayang ibigay 100% ang respeto ng bawat respeto para sa mga Pilipino. Respeto means nandyan na yan eh. It's included what is inside the rights of Filipinos. Natignan niyo po, tinatapunan ng bato. Kumatos ang iba. Minoles siya ang iba. Nirape ang iba. I am included there. But what happened to me? I am here, fighting my own rights, fighting your rights. Not me. All of you want the rights, the benefits para sa inyong pamilya, para sa iyo. See, senators, do you think without ours empowerment voice, do you think
Mag-a-action agad yan? No? Bakit? May inaction ba sila sa problema ko? All my problems ay hindi po patago. Nawalan po kayo ng respeto sa akin. Dahil kaya niyo pong pagpirahan ang mga OFW. Tax. Ang lalaki ng mga sahod nila than others. Kaya nga tinatanong ko sa iyo, sir. What is the meaning of Aruga for you? What is the meaning of Bayani for you? And what is the empowerment voice from you? The empowerment voice from him ay nagkakaroon po ng virus. Virus means nagkakaroon po tayo ng senaryo tulad ko na mas lalo ko pong pinapaunawa at binibigyan ng halaga ang bawat katagang meron sa kanya. Hindi lamang po sa akin. Ngunit sa inyo rin pong nanonood, nadadagdagan ang pag-unawa dahil sa inyong proseso ng pag-iisip. Kung anong tamang aksyon para sa mga ganong senaryo, thought ng bawat Pilipino. Kinig po tayo. Pagtanda. Di ba? Tayo, kasi hindi tayo nakakasiguro sa indemnity, end of service. Kahit pa paano, doon tayo babawi. Di ba? Mas maganda nga yung end of service eh. At saka yung vacation leave, doon na sa pension na yun. Dapat magkakasama na yun eh. Hindi natin, wala natin pakailan sa amo, sa agency. Doon na sa mismong gobyerno, mandatory na. Parang SSS, punta ka sa SSS, di ba? Sa building. Di ba? Maganda sana kung mayroon din para sa OFW building. Doon kayo imagine nyo yun, bilyon dinadala po ng pera ng mga OFW. At yun po yun, binabawasan mga tax. Diba yung mga pagkain, may mga tax. Yun yung pasahod ng mga politika dyan. Nagit nyo, wala akong alam sino yung mga nakaupo dyan. Wala naman na itutulong eh. Sa tingin mo, sila nagbigay ng pambili ng bigas, pambili ng bayad ng kuryente, tubig, pagkain, hindi naman eh. Makikita mo lang, bibisitahin lang tayo dito sa abroad pag malapit na election. Katulad nito, malapit na election. Kung kumustahin kayo, may pa-picture-picture. Hindi yan lang bibiliin. Ayoko nang ganyan. Para sa akin, real talk, practical lang ako. Bigyan niyo yung OFW pension. Yan po yung tunay na aruga, madam. Yung aruga na talagang kahit tumanda ka na, mapapakinabangan mo. Di ba? Hindi kasi kasi Arnel, maganda yung pagka siya Arnel, yung siya na yung pumalit sa naging admin sa UWA, di ba? Yung BMW medyo okay ngayon, inaalagaan nila. Pero kulang pa rin eh. Maggusto ko kasi yung meron talagang ano man mangyari, may makukuha kang pera buwan-buwan pag uwi mo. Diba? Kasi ang presidente napapalitan. Malay mo si Sir Anel, mapapalitan na rin yan. Siyempre, hindi naman habang buhay. Di ba? Tatanda yan. Baka tatakbo senators. Concern. Kaya nga po nandito tayo. Kaya sa lahat ng mga the population ng Pilipinas ay hindi nila kayang, alam niyo yung hindi nila kayang umaksyon na walang helping hand. Kasi some
working the government ay minangat-ngat yung nagtutuwid dahil ayaw nilang ituwid ang tayo ko. Dahil ayaw nilang ituwid ang landas ng ating gobyerno para ang landas ng bawat Filipino ay walang sagabal para sa ikakaunlad ng bawat pamilya, bawat isa. Kaya, kung may concern only this, nothing. Concern within heart, with this, the feedback and the action is there, 100%. Kaya tulungan po natin sila. Huwag niyong pagalitan ang mga Filipinong nagkakaroon o nagbibigay ng mga ideas sa mga Filipino. Dahil yung mga ganun ay nagkakaroon yan. Parang, ano ba sa Tagalog, naglakta. Spreading the news. To do action and to wake up those all government who are working this country. Kaya nga, you are protecting yourself. It's because that's the benefits for all of you who are working the government. But we need you also to protect us. Respect us. We respect you also. So, magpapalit po ng administrasyon. Pero yung pension natin, kahit ilang dekada pa yan, mapapakiyabangan natin. Nagets na yung point, di ba, mandatory. Yung buwan-buwan na yun yung pambili ng bigas, ulam, gamot, parang SSS din po. Parang gano'n, yun yung gusto natin na isusulong itong OFW pension. Kaya tayo nag-iingay sa social media. Kasi kung lahat tayo gumagawa ng content about dito, marinig at malaman ng mga gobyerno, baka i-push agad, balay mo, pipirmahan agad niya, presidente. Sino makalabang tayo? Yung mga negative thinking dyan, na ayaw ng mga pension, baka content lang. Sinong makikinabang? Kayong lahat. Tayong lahat. Included them. Yan, baka pag pinirmahan yan, isa ka sa mag-aabol. Diba? Makikinabang ka din. So, dapat magtulungan po tayo. Diba? Kasi hindi lahat po, yung mga OFW, may boses. Nagsasalita sa social media. Diba dyan, nagsasayaw lang yan. Pero kulang sila sa boses. Hindi sila makapagsalita sa kanilang amo. Gusto ko yung end of service, nasa vacation. Hindi naiyak. Diba? Hindi nila nagagawa yun. Diba ba? Maya, magagalitan pa sila. Ang punto dito, yung mga ganito dapat, yun yung aruga, ang gusto kong malaman. Diba? Aruga na makukuha mo. O, tuwing katapusan, punta ka sa OWA office, okay, punta ka sa OFW building, makukuha mo yung pension. Proud ka maging OFW. Ako, proud ako OFW, pero hindi ako naging proud na bilang isang OFW na anong nakukuha. Kasi kung wala kang ipon dito, wala. Buti pa nga yung nasa Pilipinas, yung mga nasa tindira, di ba? Yung mga nasa lumi. Kahit pa paano, merong 13 month yan, binibigay ng kanilang amo, kahit pa paano. Kayo, yung iba, may 13 month, vacation leave. O sila nga, meron eh. Di ba?
OFW pa tayo. O yung mga tindera dyan, may mga SSS yan. Di ba? Ay tayo. O, di ba? Nag-gets nyo ba? Bilyon ang binibigay, bilyon ang dinadala ng mga OFW sa Pilipinas. Imagine mo yun, bilyon. Di ba? Para lang sa... Nag-gets nyo? Kung talagang mahal nyo po yung mga OFW, gumawa po kayo ng isang implementation na mandatory talaga na ibigay ng bawat OFW pagkatapos ng kanyang paghihirap dito sa abroad. Yun po yun, batas. Kahit sino umupo dyan sa OWA na yan, sa DOLE na yan, sa BMW, presidente, senador, after 20 years, mandatory pa rin yan. Makukuha namin yung aming pension. Okay, magkakaiba na lang kung After 20 years, kung buhay pa po yung iba. Paano naman po? Totoo po yun. O sige nga po. Yung iba, nawalan ng malay. May benefits ba? Binigyan nyo lang ng, for example, 300,000. And, scholarship. Tapos na. So, sa 300,000, money, just only the air. Bam! Or binili ng bahay at lupa. Katawan yun ng nanay nila. Kaya nga po, sabi ko, bobo yung senators ko, sino man yung pumirma sa bagong batas nila na legal sa Middle East. Kasi, alam niyo po, sir, the profit for us, only one. But the profit for them, multi. Because they are using their brain, they are using the OFW, workers, domestic helper. True po yun. Kung si sir nag-a-agree na delikado ang buhay ng mga Pilipinong ganun, ako po'y 3,000% big agree. Kasi buhay yan eh. Bakit ko sinasabi? Sa'yo nga, 20 years. How about the 1 year? Na bagong batas na ngayon nila, na legal. Walang benefits. Todo kayo doon. But the profit multi for them. But the profit for us, multi-illness. And there's a possible yung katawan natin kung hindi matawag na provided o providing the rights or the vitamins for ourselves, our life nothing. Vitamins means gamot,
benefits that can provide from our government. The action is there to receive those needs. Kaya nga sabi ni Ma'am, pension, kahit wala ng pension, basta pag uwi nila, ay buhay sila. Respeto. Ngunit, yung respetong gusto ko, nakakapaloob na dun eh. The benefits, the privacy, the rest, the day off, good salary for them. But those paper, it's only waraga for them. Waraga, hard copy for them. And those actor and actress who are doing inside their house, them, not the waraga. It's because they can handle the situation without the witness. Do you remember the Filipina who jumped, molest siya? See? Gumagawa sila ng aksyon na ikakapahamak din ng kanilang sarili. Ngayon, kung hindi siya nakasurvive, and it's possible, she's depressed. Nagkaroon siya ng sakit sa isip. Or may problema siya, or may utang siya. Or problema niya sa pamilya niya. Hindi niya nakayanan. Kaya lumukso siya. Wala na. Case done. That's why, agree din po ako kay Madam na kailangan din nilang arugain ang bawat Filipinong nagbibigay ng pag-asa or nagbibigay ng dagdag para sa ikakaunlad ng ating bansa. Ilang years po kayo bilang OFW. Yan po yung gusto ko ma-implement. Kasi hindi lang tayo mga OFW ngayon eh. Kasi may mga parating mga bagong OFW. Doon pa lang, kung may sa batas na yan, makinabang yung mga bagong OFW. Para sa kanila din yun. Swerte sa kanila yun. Di ba? So tayo na lang din yung gagawa. At least balang araw, magretiro ka na at mayroong mga OFW, may mga pension. Di ba? O maging proud ka na pinush natin to para sa mga future OFW natin. Nag-iisip ba yung point ko? Dapat ngayon tayo magtutulungan. So walang mag-iingay sa social media. Wala din po ito. Wala pong mangyayari sa atin. Okay? So dapat magtutulungan po tayo dito. Okay? So yun lang. Ano lang talaga, para lang ma-open lang po talaga natin, may share ko lang yung gusto ko lang sabihin. Hindi po ako galit, madam. Sometimes hindi po ako parang kontra ka. Pero parang alam niyo yun, basta, bahala na po kayo dun, ang ibig ko sabihin. Okay, kung hindi po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Hindi, share mo na rin yung video. Doon pa lang. So, marami pong salamat sa inyo, sir. Sa 10 minutes and 32 seconds, nakagawa po ako ng 44 minutes. So, sabi ko sa inyo, sir naman, gumawa ka ng mga less than. Dami mo mga twist na wala sa Kasi pahaba yung mas lalo na dadagdagan ko pa yung mga mo. Kaya nakikinig kasi ako dito. Nakikipaglaro ako sa aso habang naglalaba ako. So, ako kasi sa sinabi niya. So, kinorek ko lang. So, marami pong salamat kay sir.
Yung title niya, walang OFW pension. Okay lang sa akin, basta maayos ang aruga ng gobyerno sa mga OFW. Kasi, buhay ang nakataya. Yun lamang. Marami pong salamat. Thank you! Fight our own rights. Thank you!